frequency every day. IFM Music at News. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Idol Lawrence Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Naimbag kinagasat abigat yung manen mga idol no motoy biyang Idol Lawrence Martinez mangti mo na po iti programa Eye for an Eye, impormasyon, intriga ken issue mga idol. Iawis mi ka na kayo apo nga i-share yo dito Facebook Live iti IFM News or IFM 99.5 Lawag. Tabi kasat adupay apo iti agabuya kada tayo irata agundaway mga idol. So irata akit January 14, 2020 Wait lang, 2026 nag-chat kami ni attorney. Nga mamamati Google Meet ko amin. Nga man naman pa kasta akit wait lang. Attorney ha. At tapos kasta kita ato pa apo agbuya kada tayo at agundaway. So teka lang attorney. Sige lang idol gan, sige pa lang. Go ahead. Okay, ganda na yung bag na bigat tayo ulit para ka di kay agbay buya kendi kita kaya dati agi-share yun lang dito yun sa sumaruno nga pagsasaritaan tayo get about cyber libel. Ano ba ti cyber libel? Ano ba di kay mabalin tayo nga obraen iti about social media no kung makas pagarigan na-attack tayo ti cyberbullying when no DJ linuloko la ang aming inupobrayo at da ba yan natop nga kaso kada kayo when no dapat maikulong ba kayo kasano ba ti pinang handle mo kada nga sitwasyon mo no si kaket na cyberbully o di ba? Anya ba di kaya nga kaso so nga haan tayo nga masungbatan DJ as an ordinary kwalaeng agigigam to social media ngem DJ lang abogado siguro ti makaamo di ba Idol Lawrence. Yes, so Idol Glenn tatawagan ta ni attorney at actually ti guest tayo ket ni attorney Kid Castro ha mga idol akata dito nga isuna datay talaga mo tayo nga at ganan datay talagang batido apo iti nakakastoy nga legalities. Teka lang idol go ahead lang. Okay, so dito yung mataam mo so digito mapasamak tayo digito mabalinto nga damagan tayo digito mabalinto nga damagan no kasano ti pinagidemanda kaya kasano ba ito cyber libel habang active tayo iti social media ya kaya ano ba di dapat gawin no nabiktima tayo sa cyber libel mabalin tayo ba nga agkamang iti digitay anya dito yan digitay abogado tayo kasano tayong ibagang mo na what's are the first steps kada kwa isungit at na okay na Idol Glenn ni attorney Kid Castro ayan naimbaga bigat attorney live kan iti IFM Lawag. Ayan, good morning po attorney. Okay ka naman nada meron ba wait lang hello attorney. Yes. Hello. Good morning, sir. Good morning. Okay, so attorney, napagsaritaan iti napalpalabas nga talagang do dagiti cyber libel amakun kuna. Pero ti saan nga amo dagiti tao kang runaan ka dagiti agi popos tinagan kenda dumapay especially ti utang. Is it appropriate attorney nga kastiti obra enda? Good morning and please go ahead. Yes. Hello, sir. So, paalala lang natin dun sa mga listeners ninyo, sir, na when you talk about pagpo-post, di ba? Nakasanayan kasi ng mga Pilipino na mag-post ng kanilang mga paniningil ng utang. So, nagpo-post sila via social media. So, ano ba ang tingin ng batas sa ginagawa nating pagpo-post ng utang? So, we are not saying na yung mga nangutang ay meron na silang basehan para maging matapang. Wala tayong ganon. Okay, attorney. Someone calling me na parang we are tolerating those debtors. Tigitin mga agut-utang, we are tolerating them kasi
mapantay pa protektaran the fact nga isuda iti adda iti adan iti kumbaga isuda iti Atraso. adda atraso na, di ba? So but then again, but of course the law says ito yung procedure na gagawin mo kung merong nangutang sa'yo. So meron tayong what we call small claims, pwede rin collection of sum of money, pwede mo rin siyang kasuhan ng estafa if there is deceit and damage. So meron tayong legal procedure Yes po. to resolve that issue. Or yung concern ninyo tungkol sa utang, merong paraan yan. So what if you cannot afford to avail the service of a private lawyer kasi maliit lang naman yung utang? Well. And ikaw naman, syempre, tinulungan mo lang yung kakilala mo. And it so happen, ikaw din ay isang membro ng mga indigent, yung indigent natin. Marigriga. So you can always secure the assistance of our public attorney's office or pwede naman dumulog sa aming free legal service sa IBP. So that is possible options that you can do. Kasi sa collection of sum of money, hindi naman na kailangan ng lawyer to represent you in court. Kailangan mo lang ng lawyer para i-guide ka doon sa procedure. So minsan maraming nagte-text sa atin, how will they do it? And sabi ko, ganito. So sinasagot lang natin. So we are just making it clear na meron tayong mga legal procedure in order to collect yung utang ng ibang tao. But then again, sa mga nagpautang, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin yung kanilang sama ng loob kasi sila pa yung nagpautang, sila yung nawalan ng pera. Ngayon, sa bayaran, sila pa yung nahihirapan. So, ngayon, syempre, you are tempted. Okay, you are tempted to make a post via social media para maningil ng utang. So, tama ba yun? The answer is no. Kasi meron na nga tayong nabanggit na legal procedure. Okay, so yun ang legal procedure na pwede nyong gawin. Kasi kung kayo ay magpo-post ng mga paniningil ng utang via social media na hindi naman ginawa ng maayos kasi syempre dapat sa paraan pa rin na hindi siya mapanira. Okay, so syempre ginagawa din yan na neutral ang inyong pananalita and at the same time dapat gamitin ang tinatawag nating private messaging. So when you say private messaging, it would only be the two of you. Di ba? Dapat kayo lang dalawa. So kung maningil ka, kayo lang mag-usap. Bakit ginagamit mo yung Facebook para i-post ang pangalan niya at gumagawa ka pa ng kung ano-anong mga hindi makataong mga salita. So ngayon, syempre, tanong nyo ulit, bakit naging, yun nga, yung bakit itong batas natin, syempre tayong mga lawyer, tayong natatamaan pagdating na rito sa mga batas. Parang pinupunto ng mga tagapakinig ninyo or whoever, ang akala nila, kasalanan yan ng lawyer. So, hindi naman. Kasi, when you talk about laws, legislative yan, ginawa yan ng ating mga tagagawa ng batas. So, so legislative yan. So, yung lawyer naman, in-implement niya lang yung ating batas. Okay. So, ngayon, nakasaad kasi sa ating revised penal code. So, meron tayong tinatawag na libel under Article 353 at meron naman tayong Cybercrime Prevention Act of 2012. So, sinasabi, kasi pinag-uusapan natin, posting sa social media, so that would constitute cyber libel. Kasi ginawa mo gamit ang iyong internet, social media, or iba pang online platforms. So, of course, yung mga tagapakinig natin, huwag naman kayong judgmental. Hindi dahil nagtatagalog tayo, hindi na pera ni Ilocano, kuraman din yan. Attorney ng cyber libel. But then again, tayo kasi, of course, I know that your
yung ano ninyo, yung program ninyo, Oo. malawak ang coverage na hindi naman lahat nakakaintindi. Yes, attorney. So that's the reason why we explain it and of course there are terminologies that we cannot explain in our vernacular or Yes. yung ating dialect. Kaya Oo. we are trying our best to explain it in our dialect, but then siyempre not all can be explained. Nagpaliwanag na ako kasi mga bashers andyan, I know. So anyway, tuloy lang natin. Kaya nagiging cyber libel ang post ng pangalan ng may utang. So unang may paratang o pahayag na maaaring makakasira sa dangal, reputasyon or Yes. pangalan ng isang tao. So of course, pag pinost mo yan sa publiko via social media platforms like Facebook or meron kayong GC na maraming membro. So it's not because sa GC ko lang naman sinabi yan. So private naman yun, private message. Pero ang tao, 100 naman kayo dun sa GC. So okay. that being pa rin, covered pa rin ng cyber libel, the answer is yes. Kasi nga meron nang nadagdag na isa. Kung dalawa lang tayo, Sir Lawrence, ayos lang. Ayos lang. Kasi dalawa lang tayong nag-uusap. Kahit anong sabihin natin sa isa't isa, walang problema kasi dalawa lang tayo. Kasi ang punto rito, merong ibang tao na involved na makakaalam doon sa masama niyang sinasabi. Okay, so yon yung isang elemento dyan. And of course, may masama kang intention, may malis yan. So, so ngayon, sabihin ng iba na wala naman ako mali sa pagpo-post na yun. Gusto ko lang naman talagang mapansin niya ako and so on. Yun ba talaga yung inyong intention? Diba? But then again, it is presumed na may malis yan. Kung ginawa nyo sa social media ay para ipahiya or takutin or siyaan yung isang tao. So sino ba namang hindi masisira kung pinopost mo doon na ikaw na mangungutang, Lawrence Martin, di ba? So sino bang magsaging mataya doon? Martinez, o yan. Oo. Kahit apelyido lang, attorney, or Yes, kasi- kunyari, pasagid lang. Yes, kasi kung you are identifiable, yun ang nakalagay sa batas. So hindi naman particularly requirement yan, ay pangalanan mo yung isang tao. So kung madaling matuko yung isang sino man yung tao na yon, so you are alluded to, di ba? So kung ikaw ay ramdam ikaw yon at ikaw yung pinapahiya, so siyempre maraming magko-comment dyan, ikaw yan. So that would constitute cyber libel. Okay. So kaya mag-ingat, kaya pares na kayo ay makakasingil, baka kayo pang kakasuhan. Kaya mag-ingat na lang. Okay, so dapat kung kayo ay maningin, gawin nyo ito sa yung maayos na paraan. Okay, maging neutral tayo dyan. Okay, so paano nyo gagawin? Una, of course, kailangan private message yan. Ayan. So huwag kayong gamitin, si PM mo lang, between the two of you, wag naman sa maraming GC kasi sa GC na marami kayo. Kasi that would still constitute cyber libel. Okay, pangalawa is, of course, kailangan maayos, neutral yung pananalita. Hindi dapat nandun yung panalait, meron kang pananakot, or mga salitang mapanira. O, di ba? So, kailangan pa rin maging disente sa paniningin. Wag naman, it's not because yung tao ay meron siyang atraso sa inyo dahil sa utang na yan, mapanlait ka na, nananakot ka pa, o di ba? So, or nagsasalita ka ng mapanira. So, walang lugar yan sa ating bata. So, of course, paano ba kasi ang mapanirang salita? So, you might as well ask, ano ba kasi ang mapanira? So, paano ba sasabihin na maningil ka ng utang? Manloloko ka. Magbayad ka ng utang. So, what if na okay, so tawa ba yun? The answer is no. Siyempre hindi pwede. What if na dapat gano'n? paalala, yung magpapaalala ka at yung you have to remind them yung napag-usapan ninyo. Okay, paalala ko lang po sa inyo yung utang nyo na 10,000 na napag-usapan natin na bayaran nyo today, January 14, 2026. Sana po ay makapag-usap tayo kung kailan nyo ito maaaring masettle. So, ganun lang. Huwag kayong itasabihin dyan na hindi ka marunong magbayad.
Gusto mo, ipopost kita, ipapahiya kita, manloloko ka. Oo. Okay. Hindi So pwede meron po yan. na yung freedom of expression Okay, and of limited. course, what hindi pwedeng mag-mention or mag-tag or mag-com, yung mag-mention, sir, di ba, magpo-post ka, then itatag mo yung tao na yun. Yung may tao may utang na hindi marunong magbayad, then itatag mo siya. Oo. Okay, so hindi yun pwede. Okay. So, and of course, as much possible, panatilihing limitado lang yung audience. Oo. So, pinaka-ideal dyan, one-on-one message lang, pag-usapan ninyo. And of course, kung kailangan nyo ng may saksi doon sa inyong paniningin, so you can secure now the assistance of a lawyer. Pwedeng gumawa tayo dyan ng demand letter. Okay. Okay, Attorney, pwede may merong katanungan si Idol Glenn. Ano yung katanungan mo? Actually po yung freedom of expression nila, dapat ba hindi may limitasyon din ano po? Yung limit Okay, so daw. pag- Opo. Kasi sabi nila kung Okay. pag maniningil lang naman sila, yung dapat hindi yung talagang mapanira or what. Pero pwede po ba siyang i-post na para reminder lang po kasi may utang po tayo. Ito for example, Yung pinangalanan kayong lahat. Hindi lang naman, yung parang ganun lang. Tapos wala na, yun lang. Yun lang yung intention niya. Okay lang po ba yun or okay din naman na hindi? PM lang. Oo, hindi ba dapat? Hindi siya Okay, so- hindi siya nag-rant or hindi siya ano kasi wala yan, siya. sir, Opo. ang punto natin dyan is we cannot pressure. Yan kasi it's a matter of yung discretionary power na ng judge. Halimbawa, Okay. kung nagkakaso yan. So, Okay. discretionary power yan na titingnan niya kung Ano yan yung- ba ay talagang may intensyon na mapanira or hindi. So, subjective sige na yan. po, opo. Sa punto na yan. But then again, basically, yung pagpo-post mo dyan sa social media, Is may Ah, intention na. yung disputable presumption natin dyan is that mapanira yan. Okay, lalo na kung nasa tono yan eh. Pwede siguro, you can always privately message that particular individual para maningil na hindi mo naman kailangan i-public. So what's the very reason behind posting it via social media na nakapublic? Okay, so yun naman yung ating argument dyan. Kasi siyempre malalaman ng lahat. So sino ba namang i-glorify yung isang tao or hahangaan ng isang tao na nakalagay dyan na marami siyang utang. Okay, so yun naman yung ating side dyan. So although we have that freedom of expression, eto kasing gusto nating nang liwanagin. When you talk about freedom of expression, generally speaking, syempre nakapaloob yan sa ating Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Opo. Na sabi doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Tama naman yan. Kaya lang, basically, it really applies. Okay, yung ating freedom of expression against abuses of those people representing the state. Okay, so kung yung ating country, tayo lang ay nagpapahayag ng ating saloobin sa gobyerno. So ngayon, ang gobyerno, pipigilan ka niya. So sabi niya, hindi pwede yan. Huwag mo kang mag-comment sa gobyerno. So kung yun ang gagawin ng gobyerno sa'yo, dito nag-a-apply yung freedom of expression. Opo. So, but then, if that involves private individuals, generally speaking, it will not apply. Okay. Okay. Attorney. So, yan yung Okay, merong katanungan si Ma'am Lloyda Agustin dito. Paano daw ba kung ang sinisingil mo ang mapanglait at mapanira at siya pa ang nang-aaway sa iyo, attorney? Lahat ng salita niya parang siya pa ang naniningil. Baliktad na nga lahat, attorney. Lahat ng text niya may masamang sinasabi. So how could you address this one, attorney? Okay, so syempre, yung ito kasing presumption natin kanina, yung situation natin kanina is that syempre kasi yung ating mga creditor, sila yung agrabyado. Okay. Kaya sila yung may tendency that they will be the one to harass the person na nang agrabyado sa kanila. Kaya yung situation natin, yun ang present natin, na they can be liable of cyber libel. Okay, so if that is done the other way around, Yes. so ganun pa rin, na they can be liable as well
doon sa ating tinatawag na cyber libel law. Oh. Okay, so yun lang kasing situation na yun ay nagbago lang. Okay, binago lang natin yung circumstance na yung nangutang sa yung nananakot at sa pa yung nagpo-post, di siyempre siya rin ay pwedeng panagutin under the cyber libel law. What if pareho silang naging agresibo. Opo, attorney. Meron Kung sila- sila na yung nagsagutan, paano po yun? Opo. Okay, so Maghihirap. kasi meron tayong meron tayong tinatawag na konsepto ng in pari delicto. Oh. Kasi pag binabi nating in pari delicto yan, so ibig lang sabihin na ito yung prinsipyo wherein kapwa kayo may kasalanan. Okay, Opo. magkasintibang ang yung pagkakamali. Yes. Okay, Yes sa po. ilalim ng batas. So, sabi kasi, dapat you have to go to court with clean hands. So, hindi pwedeng siyempre hindi kayo din ang dyan, di ba? Meron tayong kasing tinatawag na clean hands doctrine. So, Okay. dapat kung ikaw ay pupunta sa korte para mahingi Yun pala yun. ng hostisya, dapat wala kang kasalanan o yung ginawa sa Yes. kaugnay sa usapin na yan. So, you have to go there doon sa korte, okay, with clean hands. So, yun yung Yun konsepto po. ng pari delicto. Maraming Okay, salamat. parang napapasabak tayo sa mga katanungan ganyan. Oo, Okay. attorney, no? Actually, That's this new is to me. our, Bago yan, pati ako bago yan sa amin. Oo. And maraming salamat sa po yan na sa talagang concept. concept na yan, attorney. Anyway, attorney, this is just the first time. Meron pa, marami pa po tayong pag-uusapan regarding law. I think this is the right time, mga idol, na talagang mapapakinggan nyo na si Attorney Kid Castro every now and then kung meron po kayong katanungan. Pero, magpo-post kami muna kasi ngayon, parang biglaan lang, no, attorney, kahapon sana. Kasi meron naming nagtatanong about cyber libel, di ba? Yes, sir. So, hindi. Sa atin naman, kung meron tayong time, Opo. we have that convenience of time, so we can answer. So, syempre, sa atin naman, it's our duty to share our legal knowledge. Maliit na bagay naman yan kung hindi naman maliit na bagay dahil magaling tayo. Malaki po yan. Maliit na bagay sa ating time. So, syempre, yung maraming mga salamat. bashers natin dyan, lagi nyo iisipin na effort din sa atin. Okay, lalo na rin sa inyo. Kasi trabaho nyo. Sabihin natin, trabaho nyo ito. But then again, it would still require legal knowledge or kayo rin, pag sa pagtatanong, syempre, you have to prepare it para lang maliwanagan ng lahat. So, kayo naman, baka kayo ang kakaso namin ng cyber libel dyan. Allah. Tapos kayo dyan. Opo. Pero attorney, Tinakot pa, hindi naman. Okay. Pero attorney- Relax lang, happy lang. oo. Pero attorney, how about yung mga parang mga blind item, ganun? How's that? Oo. Is it considered as Okay, so- cyber libable? Oo. Oh, yung mga viral post, mga viral, parang babalansehin yung mga. Kung- Paano po yun, Okay, so, attorney? hindi, depende kasi yan, sir. Kung, depende kasi yan sa circumstance. Ano ba kasi yung, di ba, syempre, hindi pinapangalanan ng yung tao na yan. So, ang tanong kasi dyan, yung tao ba na pinaparamdaman nyo is unidentifiable? Pag ako naman, kung feeling ko, hindi naman ako yan. Di ba? So, hindi naman so clear kasi kung binanggit niya, mukhang artista. Napaka-feeling ko naman para aminin ko yan na mukhang artista. Oh, Joke lang. Di ba? Hindi naman, depende kasi yan eh. So, kung wala namang direktang pinangalanan at napaka-vague or general naman Opo. yung kanyang pagkakasabi. Oo. Kasi kung sinabi mo naman na siya yung isang nagtatrabaho sa bangko, nagbablog yan, nagpapa-interview sa radyo, sa programa ng IFM for example. Malawak ang ako naman buging yan. So obvious. Kahit na hindi mo siya pinangalanan, ako yan. Siya yan. Okay, so Oo nga, no? identifiable. So that means, okay, pwede ka. Okay, pwede ka managot. Pero kung it's so general naman, nagbabanggit lang ng mga
Like for example, vlogger yan, gwapo yan. So mahiya naman akong aminin yan. Ako yan. Okay, so yun. May katanungan dito, attorney. Mula sa Hawaii. Wow, nakadanon Hawaii. Dito yung attorney. Yun nga yung sinasabi ko. Yung mga baser dyan, huwag kayong assuming. So if we speak in English, Yes. Diba? kaya naman natin. So sumasagot tayo dyan. Eto. Okay, so yun lang. Sabi dito, attorney, I like the topic, sabi niya. Example lang kanyak. Ada nakautang kanyak. I went to the barangay. In English na tayo, attorney, ha? I went to the barangay to try to resolve the problem. Resolution was agreed upon. It works for a few days, but now they're the ones dictating the payment. Vice the monthly payment. What's my next step? Just trying to see what's the next step daw, attorney. Hindi, kung hindi siya di ba, meron sila barangay settlement yan, mangingi ka na ng certificate to file action. Okay, so may ka na ng certificate to file action kasi hindi nga siya tumupad doon sa yung pinag-usapan, di ba? Okay, so kung hindi siya tumutupad, so it means that's already the breach, okay, of your agreement or settlement. So anong gagawin mo? Itutuloy mo na yung kaso sa korte. So what are you going to do? Siyempre, hihingi ka na ng certificate to file action para mapilaan formally yung tao na yan sa korte. Attorney, meron din akong question, pero yung sinabi niya, pero at the end, sinabi niya, joke lang. Okay lang ba yun? Joke lang pala, attorney. Parang pinagjo-joke lang nila, pero at least sinabi naman niya na joke. Joke lang. Parang pero pinahiya ka, pero at the end of it all, joke lang. Hindi na pwede. Baka makulong ka rin. Makulong ka lang. Wala kasing ganyan na sinasabi na, di ba, babawiin. Kahit nga yung nag-post ka in a split of a second, tapos sasabihin, naisip mo rin na, hindi pwede ito. But then it brings out a lot of people na meron nang naka-access doon. So at ako ay nasira na yung aking pagkatao dyan. Dahil sa joke mo. It would still constitute cyber libel. Okay, sige po. Okay, attorney, ang ano naman ang oras, ang dami ko pang tanong, pero sige, attorney, meron ka bang nais pasalamatan or nais i-shout out? Go ahead, batiin. Okay, so maraming salamat sa inyong pakikinig, and at the same time, of course, sabi ko sinasabi, we are not perfect, but then we'll try our best to explain na yung yung mga katanungan nyo, try nating sasagutin in our simplest way. And of course, batiin ko lang na yung mga kasama ko sa Land Bank. So, Land Bank Ilocos Norte Lending Center with our boss, Sir John Ramirez. So, good morning. And of course, syempre, 8:15 na, so kailangan nating pumasok. So, once again, maraming salamat and good morning to all. Okay, so once again, thank you very much, Sir Attorney Kid Castro mula sa Land Bank, mga idol. Alright, so hindi dito kundaway oras tayon akit alas 8:16 iti abigata itol-tuloy tayo pwede kiti bumarbara damdam agkalpasan dagito. IFM News. We'll be right back. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape sa sapat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus. Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
Drink responsibly. Sis, ganda ng hair. Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use. Naka-Empress? Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use. Empress Shampoo. For impressive hair. Gusto mo na makakatipid, makakamura at makakasulit sa pangarap na sasakyan? Sa Mitsubishi Ilocos na ang punta mo. Nasa may Barangay 50 Butong Airport Road lang siya. Di lang yun, official 5-star repair shop pa sila na kayang gawin lahat ng mga brands sa sasakyan because of their high-tech and Class A facilities. At eto pa, bukod sa Class A facilities, their mechanics are trained by different brands here and abroad. Lahat ng yan sa affordable na presyo. Ayun no, kung matipid, mura at sulitin lang, sa Mitsubishi Ilocos na lang. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus. Ang keratin na may plus. Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, may glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa High Factor, dito ka na lang kumuha. Gadgets, printing, lahat napakamura. Cellphone, repair, marami pang iba. Ang kapala mo na, High Factor na. Siguradong garantisado, mga sipi na pang regalo meron na dito. Subok na aming serbisyo sa mga tao. Kalidad mga produkto, panigurado. Tara na sa High Factor. Vegan na wag matak at Robinson Brunch. Basta cellphone, accessories at gadgets, sa mura ka na. Sa High Factor na. Official dealer of Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Tecno, Realme, Xiaomi, Itel. Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Idol Lawrence Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Oras na lang sa 8:21 mga idol. Tuloy-tuloy, tindi mo na panagpipinadamag inatabigat iti programa tayo iPhone and I. Natanga bigat apo akat tayo man kamuan iti damag manipod kani idol Dennis Gabriel Alipio. At isuna kat nag-rubing patrol iti daytoy akanito. Basta dino iti nagaturungan ni idol Dennis Gabriel Alipio. Ayan. So once again, thank you very much Attorney Kid Ruiz Castro. Iti daytoy kanito. Ayan. So in pa-block na dito apo. Ari kitoy messenger na kan Facebook na. Di mabalin niyo apong pagdamagan, gani kiti legal matters. Nagbalin kami lang apong arangtay ay natagon daway top dari kasta ket kaamuan digiti legal matters. So agiset tayo man ti Alda oray once a week laeng mga idol. Top dari kasta ket agsarita or once or twice a week agsarita ni Attorney Kid Castro dito ay IFM Lawak. So brilliant mga idol iti daytoy agundaway. Mabalik kayo nga suggest
Aya, di kami na Idol Glenn. Well. Ang suggest iti mabalinda nga topiko nga iso apo ti iban sa binsa ni Apo Attorney Kid Castro. Nagiti beneg ti Legislative. Yes. Dito man pa'y kaamuan mga idol aya detay usapang natin tumamot, usapang bypass operation. Kayat ko DJ. Kayat kung mading Awan. ay tanok mo mading topic DJ. Mayat ko na kuma. Nila kay Dennis. Ay, okay. Iparipirip ko na ko idol. Mayat at topic DJ. Apay ko naman. Ano apay? Kasi ada dagiti bashers nga min or dagiti commenters nga ibagbag ay agloves kay kastoy. Dagiti ka kasjay. And ay minulaan kastoy dagiti jay. Di ba? Ken ana iti serbi iti human rights iti kakasjay, di ba? Kasi di ba kung kunang Human Rights Affairs Office iti biyang iti PNP nga agdikdiktar kadagiti aming nga media men nga saan mabalin nga ipablaak tilanga dagiti suspect saan may pablaak dagitoy agents dagiti assets ken dagiti police officers nga nagtiliw ken kastapay dagitoy anapay biktima or may nagnaganan dagiti ubing ken babae nga isut mong protector dagiti mabalintay ito pagsaritaan Dapat ay question na rin danugagat. Apay di kita taga-media dadalang ditan ni dahil natiliw langon. Apay kumawad na pa hindi ko ipakita sa kuma from the beginning kung una da. Apay nga handang umasideg kakasjay. Di ba? Iso to iti salud-suden tayo. Imulad na deta. Imulad. Ken usto timula. Department of Agriculture. Kung kunada mga idol. Di ba? Once again, thank you very much Attorney Kid Castro. Idol Glenn, maminsan mampay nga tawagam ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Noon niya man iti report na iti daytoy agundaway. Awan akit layunan ta kadigi dito mga digiti cyber live. Bigay kasi simple lang pakaawatan ti cyber libel para kadigiti agdingdingeg. Okay. Okay, so sige, awan na Idol Dennis. Awan. Sige, namotoy biyang latan. Iti aga-report, iti daytoy agundaway mga idol. Okay, napanan. Okay, dating araw din. Iti damdamag tayo irata kanito mga idol. Manipod iti Kapitolyo Provincial. Wait lang idol kayo. Kakalati bed na. Dito report saan nyo matawagan Idol Dennis. Ano pa naman Idol Dennis? Nabakan saman giwarwarin ano. Alright, at yung report mga idol manipod iti Damag Kapitolyo. And all one ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok ti panangibunong ti financial assistance kaya ti estudyante beneficiaryo ti tulong dunong program. Babayan ito yung opisina ni Senator Amy Marcos kaya Commission on Higher Education Tertiary Subsidy iti Mariano Marcos State University College of Teacher Education na ipaay ti siya mapulo nga estudyante ti kwartada manipod kaya ti universidad kaya na colleges iti Ilocos Norte ket nakaawat dati educational pagkikita dito na Idol Glenn ito yung wrong spelling. Educational assistance kay mabot ti 712,500 babayan ti tulong dunong program dinto ta dagiti sang gasot 50 estudyante beneficiaryo ti CHED Tertiary Education Subsidy ket imabot apo tinakurkurang 1.3 million pesos nga pundo napalaos ti panagyaman ni Vice Governor Manotok kay Senator Amy Marcos dagtultuloy suporta na kanagiti Ilocano student. Kabayatan ng mga idol, iti matbiyang iti City Government of Lawaga. Impakamo tilawag City Government, aman narimaan ti panakaisimpa ti sango ti City Hall. Dito ay nagdaldalos nagiti kaming ti General Service Office wenno GSO. Kaya malaksid iti dayta kita pinintaan dati agdan. Amapan iti monumento ni Dr. Jose Rizal. May naig ito dito ket namuan anaiget ti panaka-implementar ti panagdaldalos o pinagdaldalos ti uneg kenruar aglawlaw iti City Hall para iti salon at dagiti agum obra sa dyan. So dito mga idol dagiti damdamag iti Kapitolyo ken City Idol Glenn. Ay dati kablaawam, go ahead. Kablawak la digi jay dagiti agdingding dananang ko syempre agdingding tabat. Ay adagan ko kablaawam yan.
Sorry guys, nalipalakmeten ni kasamang nabanamon na Idol Julius. Julius Ray, ako matagaban. Akablaawan na kanon ni Tatakan Nana Adoracion and Jerry Bulibol. Banipod Sarat Ilocos Norte. Ken, di kita itagatuyo ka. Hello ka na kayo amin. Asa nga pada. Thank you very much. Ka na kayo amin apo. Akin kastapa yung mga idol. Di kita ya aga ding-ding. Okay, agkablao ka mat Ma'am Glayan. Madamati airing. Ito yung naman ito ibiyang. Agkablao ka, go ahead. Good morning, Sir Lawrence. Tamagot lang ko man na birthday mo. Ay, birthday ko, kata October 28, 1998. Nagsama mit detan mga idol. Agpadakam ti birthday ken ni. Agpadakam ka ni Idol Glenn. Agpadakam birthday. Oo. Agkablao ka, dagiti ay dati mapasamak damdama ay Ma'am Glay. Ano dati ko tayo? O, kablawang kay amin ngagding-ding itat apo nga Tagalawag yan taga San Nicolas. Oo. Iti community outreach iti San Nicolas Police Station iti Barangay 1. Ket participants tayo ket digitay indigent nga solo parents. Ayun, so 30 na ma'am. Ayun. Kaya ano kaya dagiti kahit na ti member ma'am nga taga San Nicolas ti Advocacy Group. Galo kay kan. When digitay na ayat nga dadakkel ti panagpuspuso na nga tumay tumulong iti PNP aglalo kada digitay programa kada activities na iti komunidad nga tigagem na ket tumulong mabaling kay nga umay maki-coordinate ng iti police station ta agmumuwa tayo and then adanto digiti series of activities tayo nga mabaling tayo nga pagkakaduan, pagtinulungan, pag may paay tayo iti serbisyo, kada tulong tayo iti community. Okay, so DJ apo ni Ma'am Glay. Ma'am Glay, aga-ana tayo ito day pamalagip ni police. Oray once a week aya. Okay. Alright, mga idol, DJ ni Ma'am Glay Cyril may Meman Valencia iti PNP San Nicolas, mga idol. Alawen, ang mameten Idol Glenn, iti naman bati pa yung oras dito yung programa tayo ay for night. Ito naman ay nabigat. Ito kasi yung oras alas 7:45 ay hanggang na iti alas 8:30 dito yung programa tayo ay for night. Dito ay IFM 99.5 Lawag. Ito na ganap po iti kinadwa kami nagservi iti biyang iti technical control ni Idol Joel Jose. At syempre pumakadamit tento kadwak. Kikita tayo man itong bigatin. Oo. Idol Glenn Batuyong. And of course, the Idol reporters tayo, pagkaramanan di station manager supervision ni OIC station manager Ma'am Leonora Pio Nomotoy Biang, Idol Lawrence Martinez na imbag kinagas at ngaldaw tayo amin na sa ngapada oras eksakto alas 8:30.